Hello po, good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. God bless po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil po tayo rito, accidentally live. There in the TikTok. Join here. The topic tonight is seek the peace. Ayun po yung topic natin, seek the peace. Hanapin po natin ang kapayapaan. Yun po yung sabi ng Diyos saka yung kanyang kaharian. Yun po yung pinahanap ng Diyos, yung kapayapaan saka yung kaharian. Mag-live tayo rito, magsama tayo ng ilang minuto rito sa TikTok live. Ang pinapahanap po siya ng Diyos, yung kapayapaan, yun. Pinapahanap sa atin ng Diyos yun saka yung kanyang kaharian. Yun po, pagka mahilig tayo sa kapayapaan, o anak tayo ng Diyos, ng kaharian. Ganun po. Yun po, sabi ng Diyos dito, hanapin muna natin yung kanyang kaharian para tayo ay anak ng Diyos, kasi pinahanap ng Diyos yung kapayapaan at ang kanyang kaharian. Yun po yung pinahanap ng Diyos. Magsama-sama tayo rito ng live na ilang minuto po. Kasi sabi ng Diyos dito, hanapin muna natin yung kanyang kaharian at saka yung kapayapaan. Pagka nasa atin po yung kapayapaan ng Diyos, o anak tayo ng Diyos, anak tayo ng kaharian. Ganun po, yun po yung ating paksa for tonight. Seek the kingdom of God and the peace. This is a topic for tonight. Ayan po yung pinahanap kasi ng Diyos para maging anak po tayo ng kaharian. Yung kapayapaan po ng Diyos, yung pinahanap saka yung kanyang kaharian. Pagka nasa atin po yun, anak po tayo ng Diyos, anak po tayo ng Panginoong Hesus, anak tayo ng Ama. Ganun po, yung pinahanap. Yun po yung topic natin. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung mga utos. Yung mga utos po yun, yung kapayapaan ng Diyos. Mga utos niya. Yun po. Bukas po, live din po tayo rito sa TikTok. Live din po tayo rito bukas. Our topic tomorrow is Satan is destroyed in the last judgment. Yun po yung ating topic for tomorrow. Ito pong topic natin for tonight is seek the peace and the kingdom of God. Hanapin daw natin yung kapayapaan at saka yung kanyang kaharian. Para anak po tayo ng kaharian, anak tayo ng Diyos. Ganun po. Pero yung kapayapaan po ng Diyos, yun po yung mga aral niya, mga daan niya, mga utos niya. Yun po yun. Kasi pagka yung nasa atin po yun, tayo anak ng kapayapaan, anak ng Diyos. Kasi sa masama, wala kapayapaan sa masama. Sabi ng Diyos, pagka gumagawa ka ng masama, anak ka ng Diablo, yung sumasalang ka sa utos ng Diyos, anak ka ng Diablo nun, pagka yung sumasalang ka sa utos. Kasi yun pinahanap sa atin ng Diyos, yung kapayapaan, saka yung yung kanyang kaharian. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Ito po yung pinahanap sa atin ng Diyos Pag nasa ating puso yung kanyang mga utos, tayo yung napaghaharian ng Diyos, tayo po yung kanyang kaharian. Yung mga tao po yun sa buong sanlibutan, tayo po yung church, tayo po yung iglesia. Kasi may mga iglesia dyan peke, sila daw yung tunay na iglesia. Ang iglesia po, sa buong sanlibutan yun, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. Ang iglesia, sa buong sanlibutan po yun. Ito, basahin ko sa inyo muna rito. Yung iglesia, kasi sa buong sanlibutan yung iglesia
Sabi ng banal na kasulatan. Kasi may nag-aangkin na sila raw yung iglesia. Sabi ng gano'n, no? Diba? Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Ang iglesia po sa buong sanlibutan po yan, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po yung dito lang sa Pilipinas, mali po yun. Hindi po silang tunay na iglesia kasi may mga mali silang aral. Ang iglesia po sa buong sanlibutan, sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko lang muna po sa inyo to, no? Pero ang topic po natin, yung hanapin natin yung kanyang kaharian at ang kanyang kapayapaan. Yun po yung topic natin. Basahin ko lang muna sa inyo to kasi ang iglesia, yung mga tao po yun sa buong sanlibutan. Yung sumusunod po sa utos ng Diyos. Yung walang mali, di ba, tinuro ko na po sa inyo kung paano tayo nakapasok sa Diyos. Nakapasok po tayo sa Diyos pagka yung sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Wala tayong pagsuway. Pag sumuway, hindi po. Ito, basahin ko sa inyo rito sa unang Pedro. Kasi yung iglesia sa buong sanlibutan yan, yung mga taong sumusunod sa kanya. Dito po sa unang Pedro 5:9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Tanyo nga yung kapatid ng Panginoong Yesus sa nangasa sanlibutan. Yung iglesia sa sanlibutan yan, hindi po yung sa buong mundo po yon, yung iglesia, yung church, hindi po yung titipunin niya ang mga anak ng Diyos sa isa. Basahin ko po sa inyong muli rito. Kasi may nagpa-priority sila. Sila raw yung tunay na iglesia sa Diliman, sa Quezon City raw yun. Hindi, sa buong sanlibutan yung iglesia. Sabi ng banal na kasulatan Sa bawat tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Diyos, yung aking inanyuan, yung aking ginawa, sa aking kalwalatian. Basta tinatawag ka sa Panginoong Jesus sa Ama, ikaw yung iglesia nun. Basta may sumusunod sa utos. Tanyo to kasi to, sabi to, yung mga hirap sa mga kapatid. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa unang Pedro 5:9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nga sa sanlibutan. Tanyo nga, sabi ng Panginoong Yesus na naghihirap sa mga kapatid yung nangasa sanlibutan. Isabihin mga sumusunod po sa utos ng Diyos yun. Yung po yung tunay na church. Ang tunay na church kasi yung katawan ng tao sa Jerusalem. Sasangkap lang tayo dun Hindi yung nagpa-priority sila, sila daw yung tunay na church. Sila yung maliligtas. Mali pong aral yun. Baka kayo hindi maligtas. Baka sila po yung hindi maligtas kasi mali-mali aral nila, di ba? Ang sabi rito, sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan, nangasa sanlibutan yung lahat ng mga iglesia, basta tumutupad sa utos ng Diyos Sabi ng Diyos kasi, bawat tinatawag sa aking pangalan, yung aking inanyuan, sa aking kalwalatian, sa Diyos yun, basta tinatawag sa kanyang pangalan. Basta sumusunod sa Panginoong Yesus. Hindi yung priority nila ang iglesia sa Quezon City lang, mali po yun. Sabi ng banal na kasulatan, sa buong sanlibutan yun. Kaya sabi ng Diyos, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa kanya sumampalataya, huwag mapahama, kundi maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Sa sanlibutan yung basta yung sumusunod sa utos ng Diyos, kanya po yun. Yung sa sanlibutan, hindi po yung kasi sabi ng Diyos dito, basta tinatawag ka sa pangalan ng Panginoong Yesus sa Diyos, kasama ka doon, kasama po tayong lahat doon. Kasi titipunin ng Diyos ang kanyang mga anak sa isang diwa, sa pagkakaisa, sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi yung kayo lang, mali pong aral yung kayo lang. Pagka kayo lang, kayo lang yung maiimpyerno. Mali kasi aral yun. Kasi sabi ng Diyos dito, bawat tinatawag sa kanyang pangalan kasi yung
Yung tinatawag na Christian, converting the name of our Lord Jesus Christ yan. Kasi nga, kaya Christian, nandun din yung pangalan ng Diyos Christ, di ba? O sa convert sa pangalan ng Diyos yun, tayo Christian tayo, o convert sa pangalan ng Diyos yun. Kaya iglesia sa buong sanlibutan po yun, hindi po yun sa diyan lang sa Quezon City, mali po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Sabi ng Diyos, hindi po sa Davao, hindi po sa Pampanga, hindi po. Para sa sanlibutan po yung aral ng Panginoon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa 43:7 ng Isayas, sa 43:7 ng Isayas, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. O yun, basta tinatawag sa pangalan ng Diyos. O Christian ka, o converting the name of God yun Christ O di ba? O sabi rito kasi basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Isayas 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. O Christian tayo basta yung Christian, kasi nakukonvert po yung pangalan ng Diyos doon. Kaya tayo Christian tayo. O, tayo yung kasangkap din tayo ng iglesia. Ganun po yun. Hindi po yung sa priority nila doon lang sa Pampanga o kung sa Davao man o kung saan man. Diba? O sa Roma man o sa Diliman, Quezon City. Hindi po. Basta sabi ng Diyos dito, bawat tinatawag sa kanyang pangalan yung pangalan ng Diyos, nakukonvert dun sa Christian O Christ nga, yun nga yung Diyos Yun nga yung Diyos, Jesus Christ Yun po. Ito, basahin ko po sa inyo para maintindihan nyo. Sa 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. O, bawat tinatawag sa kanyang pangalan, Christian ka, Christian ako, kasama tayo doon, basta sumusunod tayo sa utos. Yun po, hindi yung priority nila, sila lang yung maliligtas. Baka sila hindi maligtas, kasi nga, mali aral nila, sila lang daw. Mali pong aral yun, yung sabi mo, ikaw lang maliligtas. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos yan, kanya lahat yan, Kaya lang yung tao, nagiging sa dyablo, pag matigas ang ulo, binibigay ng Diyos doon. Meron po akong video niyan, di ba? Napapanood nyo sa mga YouTube ko, ganon. Mapapanood nyo po yun. Ganon po, yung basta, yun po yung pinahanap sa atin ng Diyos, yung kanyang kaharian. Pero ang topic pala natin, yung seek of the peace and then the kingdom of God. Yun po. Yun po yung hahanapin natin, yung pinahanap sa atin ng Diyos, yung kanyang kaharian at ang kanyang kapayapaan. Yun po Pero binasa ko lang po sa inyo yun, yung para malaman nyo, ang iglesia sa buong sanlibutan po yan. Basta tinatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus o ng Diyos o ganon. Kasi yun binasa ko sa inyo kanina sa 43:7 ng Isayas, di ba po? Yun po, basta tinatawag tayo sa pangalan ng Diyos, tayo po yung iglesia. Saka yung basta sumusunod, hindi porkit tinatawag ka sa pangalan ng Diyos, kailangan may gawa po. Sabi nga, patayang pananampalataya na walang kalakip na gawa. O kailangan may gawa. Yun po, yung tayo po yung tunay na iglesia basta't may gawa. Itinuro ko na po sa inyo yun, di ba? Para tayo makapasok sa Diyos, kailangan walang pagsuway, di ba? Tayo po yun. Hindi yung kanila naman, tinuro nila, sila daw yung tunay na iglesia. Mali-mali naman yung mga aral, mali-mali naman yung mga di ba? Hindi sila yon kasi may mali Pagka may mali, hindi po yun ang kingdom of God. Kingdom of the devil po yung ganon, kasi may mga pagsuway Tapos may maling aral yung aral ng Diyos, wala pong mali yun, no wrong to doctrine about from our Lord Jesus Christ. Wala pong mali dun. Pagka sa Diyos po. Di ba, binasa ko na po yun, walang mali. Pero ang topic natin, di ba, yung hanapin yung kanyang kaharian, seek the kingdom of God, saka yung the peace. Para anak tayo ng kaharian, anak tayo ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan.
Dito po sa Mateo 6:33. Tatapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayun hanapin natin yung kanyang kaharian, sabi dito, di ba? O yun po, yung pinahanap ng Diyos, yung kanyang kaharian. Sabihin yung kaharian ng Diyos, tayo po yun, basta sumusunod tayo sa utos. Basahin ko sa inyo muli. Kasi yung kaharian ng Diyos, yung puso po, tayo po yung kaharian niya, basta sumusunod tayo sa utos niya. Tayo po yung church niya, tayo yung yung mga tao po yun, hindi yung kayo lang, masama po yung kayo lang. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa kasi lahat po tayo dyan pinahanap yung kaharian, saka yung 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 kapayapaan, yung pinahanap ng Diyos. To, sabi ng banal na kasulatan, basahin ko po sa inyo muli, dito po sa Mateo 6:33. Tatapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun ang pinahanap yung kaharian. Yung kaharian po yun, yung mga tao po yun na sumusunod sa Panginoong Yesus, sa Diyos. Yun po, hindi po yung sila lang, mali po yun. Ang kaharian, yung puso po ng tao, yung tinatalima natin yung kanyang aral. Para tayo po yung iglesia niya, tayo yung mga anak niya. Yun yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung mga utos, yung mga aral, yung kanyang daan. Yun po. Basta hindi po natin sinasuway yun, tayo po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, Kasing kaharian ng Diyos, yung puso ng tao, tayo po yun. Ito po sa sa Lucas 17:20. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi na paririto o napagkikita. Ni sasabihin man nila o narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob natin yung kaharian ng Diyos sa puso, basta sinusunod natin yung kanyang utos. Yun po yung kaharian ng Diyos, yung tayo yung kaharian niya, tayo yung church niya. Ibig sabihin, yung napaghaharian niya tayo, hindi tayo sumusuway. Pag sumusuway tayo ng sadya, hindi po tayo kaharian. Okay lang nung magkasala ka, hindi mo sinadya. Okay lang sa Diyos yun. Tinutubos ng Panginoong Yesus yun. Yung wag lang po nating sasadyain yung kasalanan. Ba, alam mo yung kasalanan, hindi ka kaharian ng Diyos nun, kasi hindi ka niya napaghaharian ganun. Ang napaghaharian po kasi ng Diyos, yung sumusunod sa Kanya. Pagka hindi ka sumunod, hindi kanya kaharian. Gaya ng mga maraming church dyan, di ba? Sila daw yung tunay na kaharian, sila daw yung tunay na iglesia. Ang dami-dami naman nilang pagsuway, di ba? Hindi po kaharian ng Diyos yun. Sinagoga po yun ni Satanas. Ganun po. Iglesia po sila sa ganun po yun, basta may pagsuway. Kasi ang iglesia, ang turo ng Panginoong Yesus ng Diyos, wala pong maling aral yan, walang pagsuway. Yun po yung tunay na church. Ito na po yun. Nagkakaisa tayo ng diwa sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yun po, bati po niya ang kanyang mga anak, sabi ng banal na kasulatan. Mamaya babasahin ko sa inyo, para mati po niya sa isa, ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat, sabi ng banal na kasulatan. Titipunin tayo ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus, ganun po yun. Tayo po yun, ito na po yung tunay, wala na pong iba. Promise, kasi tinuro sa akin ng Panginoong Yesus to, turuan ko kayo. Kasi lahat ng church mali. Hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Kayo, kung maniniwala kayo, hindi, di ba? Believe it or not, di ba? Sabi nga, before you judge, observe and try, di ba? Sabi, ganun. Before you judge, examine, and you try the prophet, di ba? Before you judge. Ganun, bago ka humusga, i-examine, sisiyatin mo muna ako. Di ba? Ganun. Ganun po. Sa Tagalog. Ganun po sa Tagalog. Sisiyatin mo muna, subukan mo, di ba? Ganun. Ganun, di ba? Para maniwala ka, I am a true prophet of God, di ba? Ganun po.
Ayun, yun po yung ating ano, ito kasi nga yung kaharian ng Diyos, yung puso, yung puso po yun, yung hindi yung nandiyan lang kung saan saan, hindi po, tayo po yun mga tao, basta tinatalima natin yung kanyang utos, tayo po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Roma. Pero topic natin, di ba, yung hanapin natin yung kanyang kingdom and the peace, di ba? O, seek the peace and the kingdom of God, sabi. Yun po yung hanapin natin. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Basta tinatalima natin yung utos ng Diyos. Tayo po yung kanyang church, tayo po yung kingdom. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito, nang kayo alipin ng kasalanan, naging matilimahin kayo doon sa puso, sa uri ng sa aral na pinagbigyan sa inyo. Sabi ng banal na kasulatan dito. Ito sabi, na kayo alipin ng kasalanan, naging, ito po, sa may ano, dito po sa Roma 6:17. Ito, basta tinatalima natin yung salita ng Diyos, tayo po yung kanyang kingdom, tayo yung church, o tayong Christian. Ang Christian po kasi, iglesia, born again, pareho lang yan, iisa lang yan. Cover the doctrine about our Lord Jesus Christ. Christian, church, and then born again. Kasi one of the book, Holy Scripture, ganun, instruction is only one. Yun po, isa lang po ang utos ng Diyos. Ganun po, basahin ko sa inyo, dito po sa Roma, no? Basta tinatalima natin utos ng Diyos, tayo po yung kingdom niya, tayo yung church niya. Dito po sa Roma 6:17. Datapwat salamat sa Diyos. Bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. O yun, basta tinatalima natin yung aral ng Diyos. Tayo po yung church, tayo yung Christian, tayo po yung born again. Ganun po. Tayo po yun. Basahin ko po sa inyo muli. Dito po sa Roma 6:17. Sila yung mga naunang church, hindi sila yung tunay na church. Kasi sabi nga ng banal na kasulatan, maraming tinawag. Konti lamang ang nahirang. Sabi nga ng Panginoong Yesus, maraming nauuna. Ngunit mahuhuli. Huli sila. Hindi pa rin nila nalalaman. Sabi nga, laging nagsisipag-aral at kailan pa man, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi sila, hindi. Maraming tinawag, Sabi nga, nagsuguli ang Diyos, Sabi nga ganun, Hindi karapat dapat ang inanyanyahan, Lumabas ka uli. Pinalabas ako ng Diyos, nagsugo siya uli. Diba? May talinghaga pong ganun sa Bible. Yung pumasok siya sa temple, tapos hindi karapat dapat yung inanyayahan, nagsugo siyang muli. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, may mauuna na mahuhuli, ganun po. Kasi nga, lahat sila mga suwail, wala sa aral ng instruction ng Diyos, hindi wala sa pagsunod. Ito po sa Roma 6, basahin ko po sa inyo muli, dito po sa Roma, tayo po yun, basta tinatalima natin utos ng Diyos. Ito po sa Roma 6:17. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging mga matalimahin sa puso, doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Basta tinatalima natin yung utos ng Diyos. Tayo po yung kanyang church, tayo yung kingdom, tayo yung born again. Ganun po yun. Yun yung pinahanap ng Diyos sa atin, yung topic niya, yung pinahanap sa atin ng Diyos, yung kingdom, saka yung yung kapayapaan, di ba? Ito, sabi ng banal na kasulatan. Pero po yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung mga aral niya, yung mga utos, yung sinusunod natin. Kasi pagka yung sinuway mo yung utos ng Diyos, basta man tao ka, sabi ng banal na kasulatan, basahin ko muna sa inyo rito. Kasi pagka yung sumusuway ka sa utos ng Diyos, isa kang taong masama, yung ba sinadya mo yung kasalanan, masama kang tao, ibibigay ka ng Diyos sa dyablo. Ito ba, sabi ng banal na kasulatan.
Kasi pagka sinuway mo, wala kang kapayapaan sa masama. O ganun. Kailangan tatalimahin natin yung aral ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ito po sa Isaias 57:20. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanyang tubig ay umalibukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masasama. O, pagka sinusuway mo yung utos ng Diyos, wala kang kapayapaan, Taong masawa ka, sabihin, pagka sinusuway mo yung utos niya. Kailangan hindi po kayo susuway sa utos. Okay lang naman yung makagawa ka ng masama, basta hindi mo sinasadya. Ganun lang sa Diyos. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Huwag lang po nating sasadyain. O, nagkasala tayo, hindi naman natin sinadya, okay lang po yun. Pero kung lagi mo sinasadya, hindi po yun, kaaway ka ng Diyos doon. Sabi ng banal na kasulatan, tungkol sa makaaway ko, na ayaw ako mag-ari sa kanila, sabi ng Panginoong Yesus, gapusin, itapon sa kadiliman. Sabi, kaaway ka ng Diyos doon pag sinusuway mo yung utos. O, basahin ko sa inyo muli rito, Pag sumusuway ka sa utos, taong masama ka, kaaway ka ng Diyos noon. Sabi nga, hindi sama sa akin, ay laban sa akin. O, sabi ng Panginoong Yesus. O, ito, basahin ko sa inyo muli. Sa Isaias 57:20. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanyang tubig ay maalibukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. O, walang kapayapaan sa masama. Kailangan alam natin yung utos niya, tapos susundin natin. Kasi yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung mga utos, yun po yung kanyang mga daan, ganon. Yun po, yung pinahanap sa atin ng Diyos, yung kingdom, saka yung kapayapaan. Ito yung sabi na, nga lang, pagka nakasumpungan mo na yung kingdom, saka yung kapayapaan, sumunod ka na ron, habulin mo, pinahabol sa atin ng Diyos yun. O pinahabol sa atin ng Diyos yung kapayapaan, o pinapasundan sa atin, ganun. Sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoong Yesus, ito sabi ng banal na kasulatan. Hanapin natin yung kapayapaan, o susundan natin, o habulin natin, sabi ng Diyos. Yun po yung mga utos po. O, ito sabi ng banal na kasulatan, ito sabi ng dito po sa unang Pedro 3:10. Dito po sa unang Pedro 3:10. Sapagat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. O, susundan mo yung kapayapaan, hahabulin mo, sabi rito. Sabi ng banal na kasulatan. O, susundan mo yung kapayapaan. Yung kapayapaan po ng Diyos, yun po yung daan niya, yun po yung mga utos niya. Yun po, yung pinahanap sa atin ng Diyos. O, basahin ko po sa inyo muli. Dito, basahin ko po sa inyo rito sa unang Pedro 3:11. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. O yun, susundan natin yung kapayapaan. Yun po yung pinahanap ng Diyos. Yung kapayapaan, o habulin mo. O ganon. Habulin mo yung kapayapaan. Yun po yung mga utos. Yun po yung kanyang daan. Yun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito naman po sa mga awit. May ibang version po rito. Another version here in the Psalm. Dito po sa ito, dito po sa mga awit 34:12. Sino ang taong nagnanasa ng buhay at tumibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karehaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Pinahabol ng Diyos dito naman, yung kapayapaan, pinahabol dito, sabi. Pero sa Pedro, susundan. Dito naman sa mga awit, habulin natin yung kapayapaan. Yun po yung mga aral ng Diyos, mga utos niya. Basahin ko sa inyong muli. Dito sa mga awit
34:14. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. O yun, habulin mo. Kasi doon natin, yung kapayapaan po kasi, no, yung po, doon po natin malulupig yung mga diablo, yung mga masasamang espiritu na gustong alipinin tayo sa kasalanan. Ganun. O, para habulin natin yung mga utos ng Diyos, yung kapayapaan, hanapin natin, sundan natin, ganun. Para hindi tayo ng demonyo, hindi tayo malupig niya. Kasi yun yung kapayapaan, yung utos ng Diyos, yun po yung panglaban sa diablo para hindi niya po tayo maalipin ng kasalanan. Ganun po. Yun yung mga utos ng Diyos. Yung, sabi nga, yun po yung kanyang daan, yung kanyang mga utos, yung mga kanyang daan. Ito po sabi ng yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung utos, yun yung daan. Yun, pinapahanap po sa atin ng Diyos yun, pinasusundan at pinapahabol, di ba po, sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung mga utos. Ito, basahin ko rito sa inyo sa Kawikaan. Kawikaan 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. O yung daan ng buhay yun po yung daan ng Diyos. Yung mga kapayapaan, gano'n. Doon po natin malulupig yung diablo. Malulupig natin. Hindi tayo niya kayang maalipin sa kasalanan. Basta't sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung kanyang yun po yung kanyang mga utos, mga aral. Yun po yung pinahanap sa atin ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan, no. Sabi nga sa mga apostol, kung meron doon ng kapayapaan meron doon anak ng kapayapaan, dumunang yung kapayapaan. Sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito sa may Mateo 10:12. Dito po sa Mateo 10:12 hanggang 13. At pagpasok ninyo sa bahay, ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay, ay dumon ang inyong kapayapaan. Ayun, yung kapayapaan ng Diyos yun, yung mga aral niya, mga utos. Tatapat kung hindi karapat-dapat, ay magbalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. Ayun, yun yung kapayapaan, yung mga utos niya, yung kanyang mga daan. Ito, basahin ko naman sa inyo rito sa may Kawikaan po, sa may 3:17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. At lahat niyang mga landas ay kapayapaan. O yung landas, sabihin yung daan ng Diyos yun. O kapayapaan. Yun po yung mga utos. Doon po tayo dadaan. O doon po yung pinahanap. O yun po, sabi doon. O hanapin niyo yung kapayapaan, di ba? At habulin. Ganun po. Yun yung pinahanap ng Diyos. Doon po natin malulupig ng mga Kristiyano, si Satanas, yung kapayapaan, hindi niya tayo kayang alipinin. Pero ang end of the Satan, in the last of judgment, yung sa paghukom na, doon na po siya hatulan ng Diyos sa ng kamatayan, sa may paghukom na po. Doon po yung end of Satan, doon po yung sa pag-destroy niya, doon sa second death po ng mga tao, ng kaluluwa. Yun po, hindi po sa ngayon natin, no. Hindi niya lang tayo makukuha yung mga anak ng Diyos basta sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Hindi niya tayo kayang lupigin dahil kung sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito. Hindi tayo malulupig niya, hindi niya tayo maagaw pagka yung sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Ganun po. Kailangan sumunod po tayo sa utos ng Diyos para hindi tayo matalo ng diablo. Kasi kung matatalo ka ng diablo pagka yung hindi ka sumunod sa utos ng Diyos. Para matalo natin siya, di ba? Sumunod tayo sa kanyang mga utos. O sabi ng banal na kasulatan. Kasi itong mga apostol,
Sumusunod na to sa kanya kaya natatalo nila yung Diablo, natatalo nila. Ito sabi ng banal na kasulatan sa ano dito po. Dito po sa may Lucas. Dito po sa Lucas 10:17. Lucas 10:17. At nagsibalik ang pitumpu na may kagalakan nang nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog, na gaya ng lintik mula sa langit. O yun o, natatalo nila yung Diablo pagka yung may utos sila ng Diyos, sumusunod sila, yung mga apostol. Ganon din po tayo, basta sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus, matatalo natin yung Diablo. Pero yung end of Satan sa paghukom pa po yun. Bukas po, yun yung ating paksa, yung topic. Yung si Satanas may kamatayan. Kasi nga, meron akong napanood, si Satan daw, wala raw kamatayan. O, meron po. Bukas po yung topic natin. Abangan nyo lang po ako dito sa bukas po ng 7:30. Magkita-kita uli po tayo dito. O, basahin ko po sa inyo muli, no? Dito po sa Lucas 10:17. At nagsibalik ang pitumpu na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog gaya ng lintik mula sa langit. O yan, matatalo natin yung Diablo pagka yung sinusunod natin yung utos. Ganun. O ganun po. Dudurugin natin yun. Ayun po, yun po yung ating topic na tapos muna, no? Bukas ko na lang po yung dadagdagan. Basta sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Yung topic nating natapos ngayon, yung seek of the kingdom of God and the peace. O, pinahanap sa atin ng Diyos yung kanyang kaharian at ang kapayapaan. Yun po yung mga utos. Yun po yun. Tapos susundin natin, habulin natin, sabi ng banal na kasulatan. God bless po. Yun po yung ating topic na tapos. Ngayon, God bless. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless po sa inyo. Salamat po, mga kapatid. Ingat.